Bukas na po ang pinalin yan. August 14, maglalaps in tulo na yan. Kaya magiging batas na yan. Magiging Republic Act na yan. Hello, magandang gabi po mga kapobre. Time check is 7 o'clock in the evening. Pag-usapan na naman natin muli mga kapobre, barangay at SK election. So kahapon ang inaasahan natin na pirmahan yung panukalang batas na term setting bill. May mga agam-agam po na napirmahan na daw kahapon ng Pangulo, at mayroon namang nagsasabi na ngayong araw daw pirmahan ng Pangulo. Kasi nga pag hindi daw pirmahan ng Pangulo yan ay panibagong bodol na naman yan. Kasi nga sinabi na ng Pangulo sa kanyang interview na pirmahan po niya ang panukalang batas na term setting bill. Pero kahapon medyo wala tayong naaninag. Ngayon naman maghapon tayong nagantabay, pero medyo wala rin tayong nakulimbat na mga balita. Ang sabi-sabi lang ay napirmahan na daw ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay nandoon sa Iloilo ang Pangulo, at posible daw na pirmahan na yung panukalang batas na yon. Pero ganun pa man mga kapobre, kahit hindi pirmahan ng Pangulo, bukas na po ang pinalin yan. August 14, maglalaps in tulo na yan. Kaya magiging batas na yan. Magiging Republic Act na yan. At antayin na lang natin, ilang araw ba yan? 15 days ba yan? Malalaman naman natin yan kasi i-publish naman yan. At lagyan na yan ng Republic Act number. So saka pa lang yan pwedeng ipetisyon kung may Republic Act number na yan. So mukhang magagahol na sa oras si Attorney Macalintal, kasi nga bukas maglalaps in tulo, magbibilang na naman ng 15 days. So 14, so mga katapusan ng Agosto, September, October, nako 2 buwan na lang. So medyo kailangang bilis-bilisan ni Attorney Mac yung kanyang petisyon. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan niyan. So mga kapobre, medyo dihado po kasi ngayon ang mga gustong matuloy sa December 1, 2025 ang eleksyon. Dahil isa lang ang kanilang iniintay, isa lang ang option nila. Yun lang kung ibito ng Pangulo ang panukalang batas na term setting bill. Samantalang ang gusto na mapospon is dalawa yung kanilang sabihin na lang natin dalawa yung kanilang alas pirmahan at lapse in tulo. Yun lang nagiging advantage ng mga gustong mapospon, kasi nga dalawa ang kanilang medyo advantage, pirmahan at saka yung lapse in tulo. Samantalang yung gustong matuloy sa December 1, 2025 ay bito lang ang kanilang hinihintay. Sa bagay, mayroon din namang magpetisyon, pero sa palagay ko medyo gahol na sa oras pag may magpetisyon. Hindi naman yan basta-basta magdesisyon kaagad ang Supreme Court. Tulad ng dati, nagpetisyon si Attorney Mac 2022, pero sa susunod na taon na 2023 pa nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court. Kaya sa tingin ko mukhang mapospon na talaga tong eleksyon na to. Pero gaya ng sabi ko, abang-abangan natin, hintayin natin ang magiging desisyon niyan sa Korte Suprema. So yun lang, mabilis ang update lang yon. At
Inihintay pa rin natin na may mag-announce sa Palasyo, Comelec or ang DILG na napirmahan na ng Pangulo. So hanggang dito na lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye, God bless, and I love you all. Mag-ingat po kayong lahat mga kapobre.